Akala ko nakatakas na ako. Akala ko kapag lumuwas ako ng Maynila at naging successful na interior designer, may iwan ko na sa probinsya ang lahat ng multo ng pagkabata ko. Pero eto ako ngayon, tinitingnan ang lumang pinto ng isang rest house sa itaas ng bundok. Ang pinto ng kuweba. Tinawag namin itong kuweba noong mga bata pa kami ni Jasper dahil madilim, tago, at dito kami gumagawa ng mga bagay na kami lang ang nakakaalam. Mike, ang lalim yata ng iniisip mo. Baka malunod ka. Wala pa naman tayong salbabida dito. Bumalik ako sa wisyo. Ang boses na yun, baritono, medyo paos, at mayabang pa rin. Lumingon ako at halos malaglag yung pangako. Si Jasper. Hindi na siya payatot na batang kalaro ko lang lagi ng may uling sa muka. Si Jasper, ayun, nakatayo. Nakaharap sa kahoy na poste. Nakasuot ng cargo short at t-shirt. Si Jasper, 6'1" yung taas niya. Moreno, dahil sa pagtatrabaho sa construction business nila. At yung mga mata niya parang laging nangaakit. At yung vibe niya maangas pero may lambing na hindi may paliwanag. Ano, Mike? Tapos mo na ba akong i-scan o gusto mo hard copy? Biro niya. Ramdam ko yung pag-akyat ng dugo sa mukha ko. Ang kapal pa rin ng mukha mo, Jasper. Pinapunta ko rito ni Papa para ayusin yung interior nito bago ibenta. Hindi para pakinggan yung corny mong jokes. Sagot ko. Pilit na nagtataray habang inaayos yung suot kong salamin. At lumapit siya sa akin. Amoy pine trees, amoy pawis, amoy lalaki, yung amoy na nakakalasing. At tumigil siya sa harap ko, sapat na para maramdaman ko yung init na nanggagaling sa katawan niya. Galit ka pa rin ba? Bulong niya. Inabot niya ang isang hibla ng buhok ko na tumama sa mata ko. At ang sabi pa niya, o baka naman, na-miss mo lang ako. Hinawakan niya ang bewang ko para i-guide ako papasok sa loob. Simple lang na hawak, pero para akong nakuryente. Ang kuweba na dati ay laro-laro lang namin, ngayon ay parang naging isang kulungan na punong-puno ng tensyon. Pagkatapos ng 10 taon muling nagkita ang magkababatang may unfinished business. Nagsimula ang ulan. Hindi lang basta ambon, kundi yung ulan na parang gustong lunurin ng buong bundok. Dahil doon, stranded ako sa loob ng kuweba kasama si Jasper. Walang kuryente, Mike. Pero don't worry. Sanay naman tayo sa dilim dito, di ba? Sabi ni Jasper habang nag-aayos ng mga gamit sa kusina.
Sinubukan kong mag-focus. Inilabas ko yung measuring tape ko. Kailangan kong sukatin ng master bedroom. Pero mahirap mag-concentrate kapag may isang Jasper na panay ang hubad ng t-shirt dahil mainit daw kahit bumabagyo na sa labas. Nakatalikod siya sa akin at kitang-kita ko ang bawat paggalaw ng muscle sa likod niya habang nagbubuhat ng lumang furniture. Napalanok ako. Bakit ba ganito yung development ng batang to? Parang sinadya para pahirapan yung paningin ko. Hoy, Mike, tape measure mo. Lagpas na sa pader. Ano ba talaga sinusukat mo? Yung kahoy? O ako? Wika ni Jasper na may nakakalokong ngiti. Huwag kang asyomero. Masyado lang madilim. Depensa ko. Sa pagmamadali kong umiwas ng tingin, na-outbalance ako sa isang tumpok ng mga lumang tela. Ang inaasahan kong babagsakan ko, yung matigas na sahig. Pero may naramdaman akong mainit. Sinalaw ko ni Jasper pero dahil sa bigat ko at madulas na sahig, bumagsak kaming dalawa. Napunta ako sa ibabaw niya. Ang mukha ko ilang pulgada lang mula sa dibdib niyang basa ng pawis. Maramdam ko yung mabilis na tibok ng puso niya. Oh, puso ko ba yun? Mike. Seryoso yung boses niya. Wala na yung biro. Hinawakan niya yung bato ko at dahan-dahang inaangat yung mukha ko sa kanya. Alam mo, di lang tong bahay yung rason kung bakit ako pumayag na tulungan ka rito. Diba? Hindi ako makahinga. Ang init ng hininga niya ay tumatama sa labi ko. Sa gitna ng dilim at tunog ng ulan sa bubong, parang bumalik ang lahat ng bawal na nararamdaman ko nung mga bata pa kami. Jasper, wag. Bulong ko pero hindi ako lumalayo. Bakit? Natatakot ka ba na baka sa pagkakataong to, hindi na tayo makalabas sa kuwebang ito ng magkaibigan lang? Wika niya. Nakaibabaw pa rin ako kay Jasper. Ang bango ng balat niya. Amoy ulan. Amoy lalaki. Yung titig niya parang hinihigop lahat ng katinuan na natitira sa utak ko. Jasper, kailangan nating tumayo. Bulong ko. Pero yung sarili kong mga kamay ay tila may sariling isip at nakakapit sa matigas niyang baraso. Bakit, Mike? Natatakot ka ba na marinig kung gaano kabilis yung tibok ng puso ko para sa'yo? Sagot niya sa paboritong boses na parang humahaplo sa kaluluwa ko. At ito, tumayo kami. Pero yung tensyon ay hindi nawala. Basang-basa kami pareho dahil sa butas na bubong. Magpatayo tayo at baka magkasakit ka. Ayokong sisihin ako ni Tito kapag ibinalik kita sa Maynila na may sipon. Sabi niya, sabay hagi sa akin ng isang malaking puting tuwalya. Dahil walang kuryente, nagsindi siya ng mga kandila at fireplace.
Ang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa hubad niyang katawan habang pinupunasan niya ang sarili niya. Mike, yung likod ko, hindi ko maabot. Utos niya. Lumapit ako at kinuha yung tuwalya at dahan-dahang pinatong sa malapad niyang likod. Bawat haplos ko, nararamdaman ko yung pag-igting ng mga muscle niya. Ang laki mo na. Hindi ko napigilang masabi. Saan banda? Hirit niya sabay lingon sa akin na may pilyong ngiti. Tumawa siya pero unti-unting seryosong humarap sa akin at kinuha niya ang kamay ko. Mike, 10 taon. 10 taon ako naghihintay na bumalik ka sa kuwebang to. Alam mo ba, nakalimutan ko yung huling gabi natin dito bago ka umalis. Napatigil ako. Iyon ang gabing nag-share kami ng unang halik. Isang nakakalitong halik ng mga teenagers na hindi alam ang ginagawa. Akala ko laro lang yun. Sabi ko ng mahina. Para sa'yo, laro. Para sa akin. Ikaw yung one great love ko. Kahit gaano pa kabaduy pakinggan. Diretsahang sabi niya. At inilapit niya yung mukha niya sa leg ko. Iniwan ng isang mainit na halik. At doon na nagpatayo ng lahat ng balahibo ko. Ngayong andito ka na. Hindi na kita hayaang makalabas ng hindi mo alam kung gaano kita kagusto. Hinalikan niya ako. Hindi na ito yung halik ng mga bata. Masinsin, gutom at punong-puno ng pangungulila. Sa ilalim ng malaking kumot sa harap ng apoy, ang dating kuweba ng laro ay naging kuweba ng aming pagpaparaya. Good morning, architect. Bati niya. Ang boses niya ay mas malalim dahil bagong gising. Naramdaman ko yung kamay niya sa ilalim ng kumot. Marahang hinahaplos ang bewang ko. Interior designer ako, Jasper. Huwag mong ibahin yung karir ko. Sagot ko habang isinisiksik yung mukha ko sa dibdib niya. Ang sarap sa pakiramdam, parang dito talaga ako nakatira. Kahit ano pang tawag sa'yo, sa akin ka pa rin uuwi kagabi. Diba? At hinalikan niya yung tuktok ng ulo ko. Grabe ka pala mag-renovate, Mike. Halos gibain mo yung likod ko kagabi. Manahimik ka nga. Wika ko at hinampas ko siya. Pero tinawanan lang niya ako at hinila lalo palapit para sa isang mahabang tamad na halik. Habang nasa kalagitnaan kami ng paglalambingan at medyo nagiinit na yung paligid, biglang may bumusina sa labas. Sunod-sunod, malakas, nakakarindi. Jasper, Mike, tao po. Alam kong nandiyan kayo. Nakita ko yung sasakyan sa baba. Nanlaki yung mga mata ko. Kilala ko yung boses na yun, si Tita Merly. Ang tsismosang kapatid ng papa ko na tagapangalaga ng property na to. Shit, Jasper, ang damit mo, magsuot ka ng damit.
Mataranta kong bulong habang hinahanap yung underwear ko sa ilalim ng kumot. Relax, Mike. Kita mo lang yan. Kalmado lang si Jasper pero nakakaloko yung ngiti niya habang pinapanood akong magpanik. Oh, eto na yung t-shirt mo. Oh, baliktad yung pagkakasuot mo. Wika pa niya. Pagbukas ng pinto, pawis na pawis si Tita Merly. Aba, akala ko kung ano nang nangyari sa inyo rito. Bakit ang gulo ng mga tela rito sa sala? At bakit namumulay ang leeg mo? Kinagat ka ba ng malaking insekto sa kuweba? Napahawak ako sa leeg ko. Pesteng Jasper to. Nag-iwan ng marka. Ah, opo tita. Malaking lamok. Sobrang laki. Mabagsik. Palusot ko habang sinusubukan kong ayusin ng kwelyo ko. Sumulpot si Jasper sa likod ko. Pawis pa rin at walang suot na tsinelas. Tita Merly, huwag niyo nang alalahanin si Mike. Ako na yung bahala sa mga insekto rito. Sisiguraduhin kong wala nang makakagat sa kanya. Maliban sa akin. Kinindutan niya ako habang si Tita Merly ay nagsisimulang magduda. Aba, kayong mga bata kayo parang may hindi kayo sinasabi sa akin. Napangiti lang ako at pagkatapos nun umalis na din si tita. At eto, nakahilig lang ako sa railings habang si Jasper ay nasa likod ko. Nakayakap yung mga braso niya sa bewang ko. Ang sarap sana na sa pakiramdam pero may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Kailan nang balik mo sa Maynila, Mike? Mahinang tanong niya. Yung boses niya, wala nang halong biro. Ramdam ko yung takot sa tono niya. Sa susunod na linggo, Jasper. Tapos na yung inspection eh. Kailangan ko nang i-present yung design ko sa board. Sagot ko. Marap ako sa kanya. Ang Jasper na makulit kanina ngayon ay mukhang batang nawawalan ng paboritong laruan. Jasper, alam mo namang hindi ako pwedeng magtagal dito. Ang buhay ko nandun sa syudad. At ang puso mo, nandun din ba sa syudad? Mabilis niyang tanong. Huminga siya ng malalim at hinawakan yung magkabila kong pisngi. Mike, 10 taon akong naging construction worker ng sarili kong damdamin. Binuo ko tong business namin, inayos ko tong buhay ko dito. Lahat yun, para pagbalik mo, may mapatunayan ako sa iyo na hindi na ako yung batang dugyot na kalaro mo lang. Jasper, one great love kita. Oo, parang ang hirap. Pero paano tayo? At eto medyo naiiyak na ako at ang sabi ko pa, ang layo ng mundo natin. At ang sabi naman niya, sabay dampi ng labi niya sa noo ko. Walang malayo sa taong ayaw bumitaw. Huwag mong isipin na ang kuweba lang ang pwede nating pagtaguan. Gusto kitang ilabas dito. Gusto kitang ipakilala sa lahat. Hindi lang bilang interior designer ko, kundi bilang taong bubuo ng buhay ko. Biglang tumunog yung phone ko. Si boss. Isang email na nag-aalok ng promotion sa akin.
Isang project sa Singapore. 5 taon ng kontrata. Tumingin ako kay Jasper. Tapos sa phone ko, napansin niya yung pagbabago ng aura ko. Anong meron? Tanong niya. Hindi ako nakasagot. Paano ko sasabihin sa kanya na kung kailan ko nahanap yung dahilan para manatili, doon naman dumating yung pinakamalaking dahilan para umalis. Wala. Pagsisinungaling ko pero hinigpitan ko yung yakap sa kanya. Gawin natin memorable itong gabing ito, Jasper. Wala muna tayong iisipin na bukas. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, muli kami naglakbay sa loob ng kuweba. Mas masugid, mas ramdam yung bawat haplos at tila ba bawat halik ay isang pangako na kahit anong mangyari, hindi namin malilimutan ang lasa ng isa't isa. Naka-empake na yung mga gamit ko. Ang blueprint ng renovation ay nakalatag sa mesa. Tapos na at perpekto. Pero ang sarili kong buhay, tila gumuho. Nakatitig lang ako sa email tungkol sa Singapore project habang hinihintay si Jasper. Handa ka na? Pumasok si Jasper suot ang kanyang leather jacket. Kukunin na niya sana yung maleta ko pero napansin niya na bukas yung laptop ko. Binasa na Jasper ang email. Katahimikan, ang tanging narinig ko lang ay ang hanging humahampas sa mga puno sa labas. Singapore? Mahinang sabi niya. Tumingin siya sa akin. Pilit nang ngumingiti pero kitang-kita yung sakit sa mga mata niya. Promotion yan, Mike. Yan yung pangarap mo, di ba? Ang maging kilala sa buong Asia. Wika niya. Pwede ko naman tanggihan, Jasper. Wika ako pero pinutol niya ako. Huwag. Hindi kita gagawin bilanggo ng kuwebang to. Seryoso niyang sabi. At hinawakan niya ang mga kamay ko at hinalikan yung mga palad ko. Mahal kita, Mike. At dahil mahal kita, gusto kong lumipad ka. Kahit ibig sabihin nun, may iwan na naman akong naghihintay dito. At eto, umalis ako. Sumakay ako sa sasakyan at tiningnan ng kuweba sa huling pagkakataon sa side mirror. Umiyak ako hanggang makarating ng Maynila. 3 buwan ang lumipas. Nasa airport na ako, bit-bit yung passport ko para sa flight ko sa Singapore. Pero bago ako makapasok sa departure gate, may humarang sa akin. Isang lalaking nakasuit pero may amoy pa rin ng pine trees at semento. Excuse me, Mr. Interior Designer, may nakalimutan ka yata sa probinsya. Sabi ng pamilyar na boses. Si Jasper, pero hindi na siya mukhang trabahador sa construction. Mukha na siyang CEO. Jasper, anong ginagawa mo rito? Binili ko yung kumpanyang kumuha sa'yo sa Singapore. Biro niya, pero seryoso yung muka. Joke lang. Pero nag-apply ako bilang contractor para sa project mo doon. Kung pupunta ka ng Singapore,
kailangan mo ng matibay na pundasyon. At ako yun. Natawa ko habang tumutuloy yung luha ko. At ang sabi ko, baliw ka talaga. Baliw sa'yo. At hinalikan niya ako sa harap ng maraming tao. Walang pakialam kung sino yung nakakakita. Hindi na tayo magtatago sa kuweba, Mike. Itatayo natin ang sarili nating buhay. Kahit saang bansa pa yan. Basta magkasama tayo. At sa huli na-realize ko na ang kuweba ay hindi lang pala isang lugar. Ito ay ang pakiramdam ng pagiging safe at home. At nahanap ko yun sa mga bisig ni Jasper. Sana nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.